Hi, Goddess of Love here again. Kamusta kayo dyan mga goddess ko? So, yeah, another reading na naman tayo today for the collectives, no? So, kamusta ang mga collectives natin dyan, no? No zodiac signs tayo right now, no? So, tignan natin anong sitwasyon ang mapipick up natin for the collectives, no? Tignan natin anong sitwasyon meron ng ating mga collectives right now. We need 2 cards here, Universe, Holy Spirit, no? Sitwasyon ng ating mga collectives right now. Anong merong sitwasyon para sa ating mga collectives, no? 2 cards for the collective, right? So, medyo madikit ang ating mga cards, no? So, kukuha na lang tayo. So, but then, may isang umano. You have this Sun, Special Child, PWD, awareness, no? So, medyo sensitive to right now, no? So, what else? One more card, please, for the collectives natin. Universe, Holy Spirit, please. Kukuha na lang tayo ulit, no? Kuha na lang tayo ng isang card, no? For you collective. So, yeah, tingnan natin ang isang card. So, you have this domestic violence, no? So, for some of you, I think may connection ang dalawang card natin, no? So, yan, no? Pasintabi po sa iba dyan, no? But then, this is a very sensitive issue, right? I mean, a sensitive situation, no? For some of you, no? Yeah. For the collectives, no? And even me, no? So, I have also children who have this, no? Special needs, no? For some of you then, na who has children, who has a child with special needs, no? PWD awareness. So, yeah, for some of you kasi medyo hindi kasi to karamihan naiintindihan ng iba, no? Right? Lalo na kapag hindi naman sila nakakaranas ng ganito, wala silang family member or even anak na who are with this case, no? So, most of us ay, lalo na ako, ay madalas nasasaktan din ako. Kasi ang mahirap silang, hindi ako nahihirapan sa ang mas naaano lang ako is yung ang hirap na kulang yung mga benefits ng government, no? Something like that sa mga katulad nila na with special needs, no? So, kung sino lang din makaka-relate dito na mga parents dyan, no? So, yeah, kasi for some of us is ang hirap na like katulad sa education, no? So, konti lang ang mga public school na with SPED, no? Karamihan pa is private na sobrang ang mamahal pa ng tuition fees, right? Kasi hindi naman lahat is afford to have the special education, lalo na sa isang private school, right? No? Because we are a simple, 'di ba? Simple lang, 'di ba? Mamamayan lang tayo na kumikita lang ng sapat, no, 'di ba? But then kung baga sana magkaroon ba ng program sana yung government, no? Na magkaroon sila ng special attention with children with special needs, no? Kasi iba-iba yung cases nila, for some of us, like me, I have 2 sons with ADHD and autism, no? So, yeah, ang hirap maghanap ng school. And yes, they are in a public school with special education. But then, of course, mahirap talaga with the teachers, no? But then, ang na-observe ko lang is hindi sila natuturuan ng maayos, no? For some of us, like my experience, no? Kasi madalas, parang hindi sila nabibigyan ng priority even sa education para lang masabi lang na merong special SPED sa school nila. They are accepting children with disabilities, but then they cannot handle it correctly, carefully, right?
tama ba yung papasukin mo sila ng 1 hour lang, and then kapag pupunta kami ng school nga is ang tagal pa ng teacher sa office nila, almost 30 minutes bago lumabas. So, ano pang mangyayari sa 30 minutes remaining, right? Ang tagal nag-iintay. So, dapat diba mas priority, sana mas maging priority nila because these children needs special attention, right? Kasi nga sa bahay nga natin madalas is yeah, 'di ba napapagalitan na nga natin silang magulang natin, eh, right? Ako may experience pa ako na na tinaray ko talagang irregular yung isang anak ko with autism, but then alam mo yung naging trato ng teacher niya is masakit lang na basta ang hirap lang magsalita na parang binabalewala niya yung estudyante, hindi niya binibigyang halaga yung estudyante niya. Na kapag makikita mo is kapag papasok kami, matatanaw na kami ng teacher, nakikita ko yung mukha niya sumisimangot na agad. Something like that, no? So, ang hirap na yung mga anak natin with special needs is hindi makakuha ng special care sa ibang tao, right? Kaya minsan ang hirap na madalas ako nag-iisip ako paano kapag nawala na ako sa mundo, paano yung 2 anak ko, paano sila, something like that, 'di ba? Ayun yung iniisip ko kasi ibang tao ang hirap silang anuhin, kumbaga hindi sila maintindihan, walang pakialam, something like sana man lang yung mga government is makapag-isip lalo na ang DepEd, right? Mag-isip sila ng organization na makakatulong sa mga child with special needs, no? Lalo na sana magkaroon ng yung bang halimbawa ay siyempre wala namang permanente sa mundo, right? Halimbawa nawala na yung magulang, something like that. Paano yung mga naiiwanan nilang mga may disabilities na mga children or matanda na naiiwanan nila, but then because 'di ba nga, yun nga, hindi naman kasalanan nila na nagkaroon sila ng gano'n. Makikita mo na lang palaboy-laboy na lang sila, 'no, something like that, 'di ba nakakaawa. Ako lagi ko kasing iniisip yung future, eh. Naiisip ko paano sila kaya hangga't maaari sana maging maayos sila, ma-develop na sila, makaintindi man lang sila, makapagbasa ng maayos, makapagsulat ng maayos, makaintindi, something like that, para in the future na kapag sila nilang mag-isa is kaya nilang mabuhay mag-isa, 'di ba? Kasi kapag hindi at naiiwanan sila mag-isa, ito yung nangyayari, nagkakaroon ng domestic violence, right? Nabubuli sila, 'di ba? Hindi hindi bago sa atin 'yan. Marami na akong nakikitang ganyan, lalo na yung mga nagpapalaboy na lang ng mga may disability, binubuli ng mga kapwa nila, something like that, 'di ba? Or mostly pa nga ay family members pa ang nag-a-abuse, 'di ba? Kasi lalo na 'pag nawala na yung magulang. Even siblings, right? Mismong siblings, mismong kapatid, 'di ba? Kung bugbugin, something like that. Kahit magulang, eh, kasi hindi nila naiintindihan yung bata. 'Di ba? May mood 'yan, eh, iba-iba ang cases na may disabilities. Sana for some of you or most of you sana 'wag niyo silang pinagtatawanan. Kasi masakit sa magulang, lalo na sa mga magulang na sobrang kini-care nila yung anak nila tapos makikita nila ibubully lang ng kung sino, pagtatawanan. Ang sakit kasi nun, kumbaga parang pinaghihirapan ng magulang 'yan, parang matuto yung mga bata na 'yan, but then pagtatawanan lang ng iba, 'di ba? Kaya ano nangyayari, karamihan sa may mga disabilities nasa bahay na lang, hindi na lumalabas, 'di ba? Tao din naman sila, eh, kailangan din nila ng nature, kailangan din nila ng socialization, but then napagkakait or pinagkakait ng karamihan, ayaw makipag-mingle or I mean makipag-connect sa kanila because of their disabilities, right? Or mostly
kahit family member mismo kinakahiya sila, 'di ba? Ang sakit kung ako mismo yung may disability, masakit para sa'kin yun, but then mas masakit para sa aking magulang kasi nga alam ko yung mga anak ko is hindi nila naiintindihan yung nagiging reaction ng mga tao sa kanila, eh. Because mostly yung mga may ganito hindi sila nakakaramdam ng sakit, hindi sila nakakaramdam ng takot, ng kung ano man, wala silang emotions, eh, karamihan. Para sa kanila is everything is okay, eh, galit ka man o hindi, eh. But then yung iba naman lumalaki, nagkakaroon ng effect yung nagiging ano, mas lalong nati-trigger yung mga disabilities nila, yung disorder nila, something like that, lalo na yung 'pag may mga mental disorder. Kapag mas tumatagal, mas lumalala yan, eh, dahil sa mga paligid nila na dina-down pa sila, 'di ba? At nagkakaroon ng mga domestic violence, 'no, for some of you. Sana wag niyo na lang silang palu-paluin. Ako, oo, mas makulit sila. Meron akong anak sila, lalo na 'tong dalawa ko is sobrang maingay talaga sa bahay. Akala mo nga, sinasabi ko nga palagi, akala mo dito sa bahay is kahit hindi na kami manood ng movie, parang everyday is a movie. Kasi kind of ano, eh, day, eh, kasi nga may drama, may comedy, may action. Ang action kapag nag-aaway yung mga anak ko, sige ganyan, comedy yung 'pag halimbawa ayan nagtatawanan, something like that, 'no. So, kumbaga walang walang peaceful, but then it's their nature, eh. We have to understand. We have we have to deeply understand their nature because hindi sila katulad sa atin, 'di ba? Iba sila. Sana Sana man lang matanggap din sila ng iba at kung di man sila tanggap, 'wag na lang nilang insultuhin. Something like that, 'di ba? And sana in the future, sana maging mas secure yung mga batang ganito para hindi naman masyadong nag-aalala yung mga magulang 'pag nawala na sila, 'no? Something like that. And sana mawala yung violence, 'no? Mga nananakit sa mga batang may disability, sa mga taong may disability, 'no? Dati nga may nakita pa ako na medyo siguro parang, I don't know, parang isip bata kasi siya but then dalaga na siya, 'di ba? Kung sino-sino yung kumbaga ilang beses siya bata pa ako nito nakita ko lang 'to parang somewhere sa paligid lang ng lugar namin, 'no. So, lagi ko siyang nakikitang buntis. So, meaning pinagsasamantalaan siya ng mga tao because may disability siya, hindi niya naiintindihan yung paligid, eh. And now, I have these children with disabilities, so I fear na may mag-take advantage sa kanila in the future kapag wala na ako. Something like that, 'no. So, kaya lagi ko, nagdadasal ako na sana maging maayos sila, maging okey na sila sana, para hindi nila maranasan yung mga na nakikita ko na katulad nila, 'no. Sana po ay kung sino man kayo na may mga nakikita kayong ganito, please kung hindi niyo sila tanggap, 'wag niyo na lang silang pagtawanan. Kung ayaw niyo silang tulungan, 'wag niyo na lang silang saktan. 'Wag niyo na lang din silang 'wag niyo na lang totally pansinin kung may makasalubong kayo, 'wag niyo na lang pansinin, 'di ba, kung ayaw niyo sa kanila. But then, kasi karamihan ibo-bully pa, sasaktan pa. Hindi po sila nakakaintindi. Hindi nila naiintindihan yung nangyayari sa paligid natin. That's why ganyan sila, because nga dahil meron silang disorder sa kanilang mental health. They are not yung sinasabi nating baliw, no. Meron silang mental disorder, something wrong with their brain, 'no, na nagfa-function, 'no. There are multiple, I don't know kung, um, something sa right and left ng brain nila is not functioning in a normal way. That's why
lalo na pag ADHD ay mas hyper, no? So, pinagbabawal nga dyan ang mga matatamis, chocolate, something like that, no? Kasi nga mas nagiging hyper sila kapag may matamis silang nakakain. So, yeah, kaya kailangan ibabalance mo sila, no? Para hindi sila matitrigger yung kanilang hypertensive na character, no? For some naman is with autism, yan. Ang iba dyan ay tahimik, but then kasi iba-iba talaga ang category, iba-iba ang level niyan, iba-iba ang tawag eh. Marami may mga ano pa yan, ADHD with autism, something like that, no? Hindi ko pa rin talaga sila hindi pa rin talaga ko sila ng masyado, no? But then, yun nga, for some of you na with child with disability, saludo ako sa inyo na nakakaaya nyo araw-araw, no? Na itong napakahirap na challenge sa buhay natin. But then, I'm proud of you, mga mami, mga daddy dyan na nagtsatsaga sa inyong mga kids with disability, no? So, mabuhay kayo, no? So, yeah, walang makakapantay ng ginagawa nyo para sa mga anak nyo. Mga parents with disability, parents with child who are with special needs, no? So, I'm very proud of you, mga parents dyan, no? Because I know kung gaano kahirap na sana talaga soon meron tayong matatakbuhan, meron tayong help na mahihingan, 'di ba? No? So, yeah, that's it for you, no? So, I hope na sana kumbaga, i-treat natin sila ng normal din. Huwag natin silang ipamukha sa kanila na iba sila. Huwag natin silang pagtawanan, huwag natin silang abusuhin, please. No? Kung may makakita kayo na ganito, masalubong nyo, sana mag-care kayo kahit ngitian nyo na lang, wag na lang yung pagtawanan, please. Kasi ang hirap, lalo na sa parents na makita yung anak nila is pinagtatawanan ng ibang tao, na tayong mga parents todo alaga sa mga bata. Even nga, hindi ibang tao pa nga madalas pa nga ay family member din mismo, di ba? So, wala silang kakampi kasi. Kung sino lang yung magki-care sa kanila, yun lang yung magiging kakampi nila, wala lang iba, 'di ba? So, sana tuloy niyo lang po yung pagtsatsaga niyo at pagmamahal niyo sa mga anak niyo po na ganyan, no? So, wag po kayong mawawalan ng pag-asa. Magdasal lang kayo kay God. Ihingi niyo siya ng guidance kay God na sana ay, yun nga, mabuhay sila ng tahimik, right? Ng masaya. Importante, masaya lang sila palagi, no? Ayun na lang yung mabibigay natin para sa kanila eh. So, yeah, that's it for you, collectives, no? So, I hope may naka-resonate dito sa ating situation right now, no? So, and please, huwag niyo po silang sasaktan. Karamihan sa mga may disability, lalo na pag tumatanda na, at ganun pa rin ang sitwasyon, pinagtatawanan, sinasaktan, inaabuso ng kapwa. Sana please, wag niyo naman po silang ganunin. Kung ayaw niyo silang tanggapin, wag niyo na lang pansinin. Wag niyo na lang silang tignan. 'Di ba po? Wag na lang, kasi kung hindi niyo nga sila tanggap tapos aanuhin niyo pa sila, ibubuli, hindi naman po tama 'yun, right? 'Di ba? Hindi po nila kasalanan na maging ganyan sila. 'Di ba po? At hindi rin kasalanan ng kanilang magulang na gano'n sila. 'Di ba po? So, yeah, that's it for you, collective, no? So, have faith lang kay God, no? Malalagpasan at magiging maayos rin ang lahat, no? So, ibigay lang natin yung todong pagmamahal natin for them, no? So, yeah, that's it for you, collective, no? So, I hope na huwag kayong mahihiya kapag may ganito kayong family member. Please, mas kailangan nila ng attention nyo, mas mahalin nyo sila, because
kung sino lang yung nagmamahal sa kanila, yun lang yung magiging kakampi nila, eh. Kung mas marami yung mga ayaw sa kanila, sino pa yung magtatanggol sa kanila, right? No, so yeah, no, so again, sana, wag yun po silang abusuhin kung may mga special needs. Instead, tulungan po natin sila. Magkaisa tayo, sana magkaroon ng mga programs for them, no? So, yan, no, kasi talagang we are lacking programs, organization with special child, no? So, yeah. So, again, no, yun lang po, no, mga collectives, no? So, for you, whoever you are with this, in this kind of situation, with this, whoever you are na, who has kids with special needs, and I'm proud of you, no? So, yeah, thank you for watching Collectives.